hearts and minds as we listen to God's word. May I call our speaker? Amen. Thank you po, Mother Elijah. Hindi pala. Okay, so ating pong ngayong pag-aaralan is patungkol po sa isang paghahanda, no? Isa pong paghahanda na kung saan tayo ay sinabihan ng Panginoong Kristo. Paghahanda po saan? Ano po ba ang dapat natin gagawin, no? Usually, meron ba tayong gospel tracts? Actually, di ba nakakikita niyo yung gospel tracts natin, di ba? Pinamimigay natin. And usually, what we are telling there is, are you ready? No? Masulat doon, are we ready? Kasi pag-aralan po natin ang isang sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga disipulo dito sa Luke chapter 12 as the series na pinag-aaralan po natin as a Bible series. So nasa book po tayo ng Luke. And actually kanina nga sabi ko, di ba nung last week wala sa atin si Brother Andre? Sabi ko, na-miss mo yung message mo, baka gusto mo yung mensahe ngayon. So actually, ayun, no? Actually, ang message niya po is dapat it tells a parable of the rich fools, no? Na kung saan ito po tungkol sa isang mayaman na sobrang yaman niya. Hindi niya alam kung saan niya dadalhin yung kayamanan niya, no? At hindi niya alam at that night kung kailan niya naayos yung kayamanan sana niya, kung saan niya ilalagay para iayos, kukuhanin na yung kanyang buhay, no? Sa atin minsan ganyan. Sometimes, ang nakakalungkot po, especially minsan sa mga mahal natin sa buhay, sometimes we are on the stage na parang bata pa ako, hindi ko pa time, hindi ko pa kailangang maglingkod, malakas pa ako, di ba? So usually ganun tayo eh. Akala natin malakas tayo ngayon hanggang bukas. Naalala ko ang aking yumaong biyanan, no? Alam ko masakit sa asawa ko dahil nga actually yun eh, healthy yun, no? Healthy yung biyanan ko po na yun eh, no? So he's been healthy sa mga pagkain. Sinasabihan pa niya ako, dapat kumakain ka nito. Then nung tinamaan siya ng sakit, di namin alam, biglaan, it's like 4 months, wala pang 6 months sinabot. 3 months, I think 3 months. Nung na-diagnose siya na may cancer, and then 3 months, span of 3 months, namatay na siya. And sabi nga niya, kung hahayaan pa siya mabuhay ng Panginoon, and that the time he will serve. Okay? Noon na lang siya magsiserve. And the thing is, in some of us, we are thinking na ganun din. We are not been properly serving sa Panginoon kasi inisip natin, bata pa tayo, di pa tayo nandun sa rich lang. Pero kita mo, actually ganito, no? Sa ibang mga pananampalataya, especially makikita ko yan doon sa aking mga tiyahin, makita mo sila kung kailan sila makikita mo sila kung kailan sila laging nasa simbahan pag matanda na sila. Minsan makapansin niyo po ba yun? Kung kailan matatanda na sila, saka na sila. Kasi parang nag-aantay na lang sila nung time nila at nun sila nagsiserve. No? Sa atin, ang tanong, kailan tayo magsiserve? The Bible tells us na
sinasabihan tayo na hangga't bata pa, no? I think it's in Psalms or Proverbs or Ecclesiastes, no? Uh, yeah, yeah. So remember now that Ecclesiastes chapter 12 verse 1 ba yun? 12:1, right? Remember thy Creator in the days of thy youth, and the evil days come not. Ayun, so paki-recite nga po. Ayan, so yun po, no? So minsan ganun tayo, no? Pero dapat tayo maglingkod kung kailan mas malakas pa tayo, no? So ngayon, pag-aralan po natin itong turo ng Panginoong Hesukristo na kung saan tinuruan niya ang kanyang mga disipulo o pinaalalahanan niya, no? Actually sa aking Bible, ang sabi dito, it's Jesus warns about preparing for His coming, no? Ang Panginoong Hesukristo po, ako hindi ko po alam, no? Nung ako po ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, ang alam ko lang po, pag ako mamatay, pag namatay na ako, bahala na kung baka mapunta sa langit, kaya nagpapakabait po ako, no? Hindi ko alam kung mapupunta nga ba ako sa langit. So basta mabait ako. Nagsisimba ako lagi. Okay? Yun po ang usual, no? And we know na at the end, meron naman tayong mga taga-panalangin, no? Baka sa panalangin din na yun, makapunta tayo sa langit. So yun yung alam ko before, no? But hindi ko alam na ang Panginoon Kristo pala, babalik ulit, no? Akala ko after my death, yun na, kumbaga naghahantay na lang si God sa heaven, nahantay na lang ako ni God sa heaven, lahat tayo natin. Kasi hindi ko naman alam yun eh. Hindi naman, as a Catholic background, hindi man ako nagbabasa ng Bible eh. Tama? Naalala ko yung isang pamangkin ko nung piniliwanag ko yun, umiyak. Sabi niya, ako pala ay isang mangmang, wala akong alam. Ang alam lang niya, si Santiago, si San Roque, yun lang mga alam niya. Si Santiago, si San Roque, yes, si Jesus Christ. Pero hindi niya alam talaga kung sino, no? So, nung naintindihan niya na meron pala dapat tayong panampalatayanan, so talagang umiyak siya at magulgol siya. Dahil hindi niya alam yung lahat ng iyon. Kasi, bakit? Hindi na ituro eh. Hindi siya tinuruan, hindi siya na-guidean. Kaya salamat kayo mga bata na nandito, as juniors, habang unti-unti, nag-guide na kayo kung paano tayo lumapit sa Diyos at sino ang Diyos na dapat nating panampalatayanan. Dahil yung Diyos na ating pinanampalatayanan, siya ay buhay. No? Siya ay isang buhay na Diyos, nakikinig, nakakakita, at nakakaalam ng lahat ng ating ginagawa. Okay? So, yun po. No? So, buksan niyo po ang ating mga Bible sa Book of Luke, no? Chapter 12. So, basahin ko po para at least malaman nyo na yung kwento ng ating pag-aaralan. At tingnan nyo na lang po ng inyong mga mata. Sundan nyo po at try nyo na rin pong intindihin. No? Try nyo na rin pong intindihin yung mga mensahe. No? So, sabi po dyan sa Luke chapter 12, mula verse 35 hanggang 48, basahin po natin. Sabi dyan, let your loins be gilded about and your lights burning. And ye yourselves like unto a men that wait for their Lord when he will return from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately. Blessed are those servants, whom the Lord when he cometh shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gild himself and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. And if he shall come in the second watch, or in the third watch, and find them so, blessed are those servants.
And this know, that if the good man of the house had known what hour the thief would come, he would be watched and not have suffered his house to be broken through. Be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when ye think it not. Then Peter said unto him, Lord, speakest thou these parables unto us, or even to all? Verse 42, and the Lord said, Who then is the faithful and wise servant whom his Lord shall make ruler over his household to give them their portion of meat at due season? Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. For a truth I say unto you, that he shall make him ruler over all that he hath. Verse 45, but if the servant say unto his heart, My Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the maidservant and maiden, and to eat and drink, and to be drunken, the Lord of the servant will come in the day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him asunder, and will appoint him his portions with the unbelievers. And that servant which knew the Lord will and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. But he that knew not and did not commit things worthy of stripes shall, verse 48, but he that knew not and did commit things worthy of stripe shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required. And to whom men have committed much, of him they will ask the more. So, God bless the reading of the Holy Scripture. Tayo po'y panandaliang manalangin. O dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pagbabasa ng iyong banal na salita sa lahat, Panginoon. Sa oras na ito na kami makapag-aral patungkol, Panginoon, sa mga tinuro mo sa sa inyong alagad, sa mga disipulo mo, na ngayon, Panginoon, ay kami man ay ngayon inyong disipulo na sumusunod at nakikinig sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo kami ng kaunawaan sa mga salita mong ito na aming pag-aaralan, at dalangin namin, Panginoon, na ito ay tumimo sa mga puso, maging paalala sa bawat isa sa amin, nang sa gayon, Panginoon, ay ito ay mai-apply namin sa pang-araw-araw na aming ginagawa, Panginoon. Kami ay maghanda, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, at lahat na ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapatid at salamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. So, yung pong binasa natin ay, yun nga, sabi ko po kanina, sabi nga dito, Jesus warns about preparing for His coming. And kanina, sabi ko sa inyo, yung gospel tracts, no, nakasulat doon lagi, yung doon sa gospel tract na pinabibigay natin is, are you ready? No? And gusto kong sabihin sa ating lahat dito, are we ready? No? Are we ready? Actually, are we ready sa sa pagbabalik ng Panginoong Kristo? Ngayon, kung ready po ba tayo, we know, no? Pwede bang itaas natin yung kamay dito yung ready siya na pagka nagpunta ang Panginoong Kristo, alam niya na kasama siya pupunta sa kanyang kaharian? Bilang? Ayan. So, actually, yun po yun, no? Are we ready? No? Tayo ba ay handa? I think all of us, or I can say na marami sa atin din sabihin, yes, I'm ready. Why? Yes, because I accepted the Lord Jesus Christ being Savior and Lord. Yes, that's correct. No? Ngayon, ang tanong, minsan, alam ba natin kung kailan nga ba darating ang Panginoon Kristo?
Alam po ba natin? Kasi minsan, kagaya ng sabi ko, minsan pagka nandun na tayo sa time na kung saan, sabi ko nga kanina, pag matanda na, saka naglilingkod, saka nagsiserve sa Panginoon, noon na siya yun na yung sa kanya ginagawa yun. Pinupull time niya na yung sarili niya para maglingkod sa Panginoon. No? Kasi, anytime given, baka mawala na ako sa mundong ito. At least nakapaglingkod ako sa Panginoon. Yun yung usually some of the, some naman, pagka nagsishare ka ng gospel, I always hear these things. Na yung ayaw tumanggap, bata pa ako. No? Bata pa po ako, ayaw ko pa. Tapos especially pagka nakita, when you die, ano yung nakasulat doon, when you die, right now, are you 100% to go? Uy, kuya naman, wag naman sana. O, di ba? Usually, yun pa yung makikita mo, nasasabihin nila, ay kuya, sana, wag naman. Ayoko pang mamatay. O, di ba? Yung mga ganon. So, actually, we are not telling na mamatay sila. Pero ang tinatanong lang natin, meron ba tayong kahandaan? No? And dito, kinakausap ng Panginoon Kristo, yung mga, ano niya, yung mga disipulo niya. And makikita nga po natin dito sa verse 41, no? At si Peter ay nagtanong pa sa Panginoong Kristo, ito po ba Panginoon ay sinasabi niyong parable unto us? Para sa amin lang ba? Or para sa sanlibutan? Or overall, no? Para sa lahat, no? Sa verse 41, no? Ngayon, tingnan natin, no? Jesus will come again, no? Ang Panginoong Kristo ay babalik na magmuli, no? At makikita po natin 'yan sa Acts, no? Puntahan po natin sa Acts chapter 1. Kaya po may nagtanong sa akin sa aking kasamahan dati. Kasi nga sabi nila, kasi 'di ba, sabi ni Kibuloy po, siya daw yung son, no? At bumalik na nga daw siya, pero sabi nga sa akin, paano nga ba babalik ang Panginoon, no? Acts chapter 1 verse ayun, so verse 10 to 11, no? Sabi diyan, okay, mula verse 9, and when he had spoken these things, yung Panginoon nagsalita prior to that, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. So ang Panginoong Kristo po ay umangat sa kaharian, no? Sa kalangitan pala, sa kalangitan. And at sabi, no? At sabi sa verse 10, and while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them with white apparel. So may dalawang nakatayo daw doon sa kalangitan, no? Na siya may white apparel. While also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, sabi niya, ito ay siya din ang Panginoong Kristo na sabi niya, which is taken up from heaven, no? Taken up from you into heaven shall so come in like manner as he have seen him go into heaven, no? So sabi pala, no, ng mga anghel, no, yung probably white apparel, no? So mas malamang anghel to, or maybe the one that kausap ng Panginoong Kristo, hindi natin po alam kasi hindi po nasabi dito nung nananalangin ng Panginoong Kristo. Pero most probably they are the angels, at sinabi sa kanila, O men of Galilee, siya din si Jesus, no? At siya ay babalik. Paano? Same manner yung kanyang pagbabalik, no? Same manner po yung pagbabalik. Kaya po sabi ko nga, hindi. Kaya sabi nga nung iba sa akin, baka si ano na nga yun, si Kibuloy na yun. Sabi ko hindi, kasi Bible declares it. No? Ang Panginoong Kristo ay babalik sa heaven manggagaling. Yun yung makikita mo. Bible tells that, no? Hindi po siya ipapanganak na magmuli kagaya ng sa Old Testament kasi nakasulat, ipapanganak siya ng birhen. Pero ito po, ang sinabi, babalik siya in the like manner mula sa heaven, no? So ngayon,
alam natin na ang Panginoong Kristo ay babalik. So, yun yung sinasabi dito ngayon sa pag-aaralan natin sa Luke chapter 12, no? So, ngayon tinatanong ko sa atin, sa bawat isa sa atin, are we ready, no? Are we ready ba sa pagbabalik ng Panginoong Kristo? Dito po, ang sabi ng Panginoong Kristo, unti-untiin po natin yung mga verses na binasa natin, nang mas lalo nating maintindihan kung ano nga po ba ang pinapagawa ng Panginoong Kristo. Una, sabi ng Panginoong Kristo, let your loins be gilded about and your light burning, no? So sabi diyan, ang Panginoong Kristo ay tinuturuan po tayo. In that verse, Jesus Christ is telling us to prepare, no? Jesus Christ is telling us to be prepared. Bakit? Sabi niya, let your loins be gilded about. Actually, tinanong ko yung sinearch ko. Ano ba yung loins be gilded about, no? Ang ibig sabihin po niyan, actually, kasi di ba, kagaya po dito, di ba, yung mga Muslim, at least kita tayo ng mga lalaki dito, pero ang kasuutan, yung parang pala, di ba? Dress na yan, di ba? Nakikita niyo po, hindi ako nakaganon eh. Yung kundura, di ba? Sila, diretso hanggang pagka sinabi kasing gilded loin, para siya yung inaanoy mo yung belt, ginagawa mong belt. Ngayon, sira sa war, parang hinahanda. So, ang Panginoon Kristo nagsasabi diyan na maghanda kayo, no? So, tiningnan ko yon, binasa ko, sinearch ko, yung tunic. So, parang pinopold yung palda nyo, pupold nyo. Tapos, kukuha kayo sa yung dalawang matitira sa palda nyo. Tapos, ipapasok nyo yun sa kabila. Tapos, iikot nyo dito, parang nagiging belt. Para ngayon, kung kailangan mong makipag-war, or kung makakatakbo ka. Kasi di ba mahirap tumakbo ng yung parang nakapalda ka, di ba? Hindi, mahirap tumakbo nun, no? So, kailangan parang maging short, no? Parang maging short siya. So, yun yung sinasabi ng Panginoong Kristo po dito, na let your loins be gilded about, no? So, maghanda tayo, no? Sabi ng Panginoong Kristo, we must be prepared. Tayo ay maghanda. Kasi bakit? Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Amen? Sa atin, salamat sa mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoon Kristo, we have an assurance of salvation. If we have really, truly faith na talagang ang Diyos, ang Panginoon Kristo ay pinako sa krus at pinagtitiwalaan natin na kung tayo man ay matulog mamaya, hindi magising bukas, may kasiguradahan tayo ng pagtungo ng langit kasi bago ka matulog at sa araw-araw, lagi mo siyang kausap. Pinagpipray mo sa Kanya, Lord, ikaw na pong bahala sa akin, sa aking pagtulog. Nawa kaya nga sa aking mga panalangin, nawa bigyan niyo kami ng maayos sa pahingahan at nawa, gisingin niyo pa rin po ako bukas. Pero kung hindi kaginising ng Panginoon, hindi ka niya na binigyan ng buhay, at least alam mo, kasi pinagtiwalaan mo na ang Panginoong Hesukristo ay nandyan para yung pangako nga niya, no, na I will prepare a place for you. Saan? Sa kanyang kaharian, the kingdom of God, no? So, ang Panginoong Kristo ay sinasabihan tayong let your loin be gilded about. Maging handa lagi, no? So sabi diyan, no? And your light burning, no? Na yung ilaw mo is laging nakasindi, no? Bakit? Kasi nagbigay ang Panginoon sa Kristo dito, sabi sa verse 36, and ye yourself like. So ito nga, so sinasabi, bakit mo kailangan? And ye yourself like unto men that wait for their Lord when He will return from the wedding. Uy, bakit may wedding? Alam niyo po ba yung may wedding? Alam niyo po ba yung wedding? Sino po ba yung bride? Ayun. Ang bride po, yung church. No, tayo po yun. No? Sa Revelation, makikita natin yan. May wedding
Then, ang groom, ang Panginoon Kristo, ang bride yung church tayo. Sa Ephesians, sinabi po yan, no? Na inalintudan yung babae sa yung mag-asawa, no? Husband and wife, even as Christ and church, no? So, yan po yan. So, may wedding pala, no? May wedding po tayong gaganapan. No, pero ang sinasabi po ng Panginoong Kristo dito ay ganito. Yung Lord nila na kung pag dumating ka sa wedding or pag dumating siya mula sa wedding, that when He cometh and knocketh, you may open unto Him immediately. So, yun yung gustong sabihin ng Panginoong Kristo dito na dapat tayo ay handa. Actually, yung light dito, ito ay kahintulad ng 10 virgin na kung saan yung meron din silang lamp or lampara na yung 10 virgin, yung 5 hindi nagdala ng langis. Tapos yung 5 may langis. Nung dumating na ngayon yung bridegroom, ito, yung 10 virgins, parang sila yung bridesmaid. No? Nung dumating na yung so parang alalay sila para papasok sa karian. Yung may ilaw, nakapasok. Yung wala, ay nandiyan na yung groom. Tapos, ay bili muna kami ng langis para sa ilaw namin. Pagdating nila, sa Matthew makikita nyo po yan. No? Pagdating nila, ay nakapasok na yung groom. Tapos nung kumakatok na sila, papasukin nyo po kami, may ilaw na kami, wala na. No? Hindi na sila nakapasok. Sabi ng Panginoon sa kanila, ay hindi ko kayo kilala. Kaya sasabay po kayo ha. Maganda po tayo. Ano ibig sabihin? Sasabay tayo. Sabay tayo, no? Maganda po tayo, no? We must be prepared. Sabi diyan, sabi ng Panginoon sa Kristo, para pag kumatok ako or kumatok yung Lord, you may open unto Him immediately. Bubuksan mo kaagad, no? Iyon yung gusto ng Panginoong Kristo sa atin, na lagi tayong handa. Na anytime given na kailangan tayo ng Panginoon, no? At kinuha ang ating kaluluwa, handa tayo, no? At pagka umarap na tayo sa Panginoon, makita yung mga paghandang ginawa natin, no? Anong gagawin anong mangyayari kung handa ka? Anong makikita natin? Sabi diyan, verse 37, blessed are those servants whom the Lord, when He cometh, shall find watching. Mapalad daw yung mga tao na yon o yung mga lingkod na yon na kung saan pag dumating ang kanyang Panginoon, no, ay sila ay nakitang naghahanda at nagbabantay. No? Naghahanda at nagbabantay. Bakit? Ito po, makita natin, marinig natin. Kasi meron pong reward ng Panginoon. No? Sabi diyan, verily I say unto you, that He shall gird Himself and make them to sit down to meat and will comfort and serve them. Naintindihan niyo po yun? Naintindihan po? Ako hindi ko po naintindihan eh. Hindi. Ito po yun. Ang sabi po dyan, alam niyo po yun, mapala daw yung taong naglilingkod o mapala daw yung mga servant na yon na pag dumating ang Panginoon ay naghahantay sila. Makita na we are prepared. Bakit? Sabi niya diyan, verily I say unto you that He shall yield Himself. Sino ngayon yung maghahanda? Sino na maghahanda? Ang maghahanda na po ngayon, that He shall yield Himself. Ang maghahanda na yung Lord, yung Panginoon nila. And make them to sit down to meat. Naintindihan niyo po? Sabi diyan, yung Panginoon nila ang maghahanda and make them sit down to meat. Ibig sabihin, pinaghanda sila ng Panginoon nila. Naintindihan po natin? Sabi diyan, and will comfort and serve them. Ibig sabihin, kung tayo ay handa
afterwards. Kung paano ginawa ng Panginoong Jesucristo sa mga disipulo niya. Alam niyo yung Lord's Supper, di ba? Di ba nagsilbi ang Panginoong Jesucristo sa mga disipulo niya? Tama? Pero sinasabi niya dito, yung Lord, sabi niya dyan, makakasalo natin ang Panginoon. Di ba parang ang sarap na makasalo ang Panginoon? At siya pa yung hainan ka pa, dito ka, dito ka, Sarap po ba yung feeling na ang Panginoong Diyos mismo kasama natin na minsan kasi parang ikaw pa yung ano ba yung gagawin ko, 'di ba? Parang takot ka, ikaw yung lagi nagsisilbi, 'di ba? Alam niyo po, pag tayo ay kasama na ng Panginoon, sabi nga sa Revelation, no more tears, wala ka nang gagawin, wala nang paghihirap. Kung ikaw man ay napagod dito sa lupa, pagkasama natin ng Panginoon, hindi na po tayo mapapagod. Alam niyo po yun? Ang gagawin na lang po natin, kasama na lang natin siya. No? Yun, kasalo niya, sinabi niya po dito, no? Sabi niya diyan, no? He will make them to sit down. Sabi niya, magsiupo kayo diyan, no? And will come forth and serve them, no? At pupunta doon at pagsisilbihan sila. Minsan, di ba, ikaw na maiilang nun, di ba? Pag sa atin ngayon, no? Kanari, boss mo, pinagsisilbihan ko, mahiya ka pa nun, no? Pero ang Panginoon, hindi. Kaya nga sabi niya doon sa John chapter 14, huwag kayong mangamba, huwag kayong mag-alumihanan, tama nga ba, mag-alumihanan, no? Huwag kayong mag-isip. Sabi niya, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. And if were not so, o kung wala man, ibig sabihin, hindi po yun yung hindi yun yung many mansion, at kung wala man, hindi po kung wala man yun. Ibig sabihin, kung nagkataon, nadagdag ka doon sa bilang, ay wala na, magpe-prepare pa ang Panginoon. Naintindihan nyo? Kasi minsan may sekta na may bilang lang eh. Alam niyo po ba yun? May sekta na may bilang lang kung sino maliligtas. Tama? Pero hindi po eh. Ang Panginoon mismo nagsabi, kung wala man, if that not so, I will go and prepare a place for you. God is only waiting for us. No? And sometimes, God, minsan, sorry if I'll become selfish pag napapagod na ako na magbigay ng tracts. Lord, bakit di pa kayo bumalik? Para tapos ng lahat. Pero hindi eh. Kasi as long as hindi pa bumabalik ang Panginoon, God is giving chances for those people na kailangan makakilala. And para sila makakilala, no? Nakakalungkot naman yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa natin nababahagi na, hindi pa natin nabibigay ng soul nila. Paano na lang sila? Yeah, that's why we need to pray for them. Amen? So yan, no? So sabi ng Panginoong Jesucristo, blessed daw yon, mapalad yung mga taong yon, no? Sabi diyan, verse 38, and if he shall come on the second watch, or come in the third watch, and find them so, kung doon sa pangalawa o pangatlo, matuwid pa rin sila, ganun pa rin yung ginagawa nila, no? Sabi niya, blessed are those servants. Mapalad. Napakapalad naman po talaga pagka ang isang tao nakikita mong naglilingkod. Kaya po tayo, huwag maghinawa na maglingkod, no, sa Panginoon, no? So we must prepare it always. Hindi po yung ngayon active ka, bukas hindi, no? Tama? Bukas mag-active muna ako. Parang activate. Parang yung Zoom natin po ngayon deactivated. No? Sa susunod na lang tayo mag-activate, no? So hindi po ganoon. Ang sabi ng Panginoon, we must be ready. That's the reason why Jesus Christ is telling us, let your loin be gilded about, no, and your lights burning, no. Ibig sabihin, tayo dapat, no, ay patuloy na handa. O ngayon, paano nga po ba, no? Paanong paraan nga po ba tayo
magpe-prepare, no? Sabi po diyan sa verse balikan mo po muna, no? Verse 39, and know this, that if the good man of the house had known what hour the theft would come, he would have watched and not have suffered his house to be broken through. No? Kung sabi ng ano, kung kunwari ako yung kunwari dito sa bahay natin, no? Minsan, 'di ba, yung sa bahay natin, pag umaalis kaming lahat, no? Nilalak namin yung pinto eh, hinalak. Kasi pag walang tao diyan. O dito, no? Sabi dito, kung alam natin kung kailan darating yung magnanakaw, no? Ay maghahanda tayo, di ba? Hindi ka matutulog, teka, darating magnanakaw. Naalala ko tuloy nung nanakawan kami, bata pa ako noon. One time na simula noon, hindi na kami umaalis ng walang, kasi that time, umalis kaming lahat eh. Simula noon, muntik na kayong manakawan, sa bubong nakita eh. Kaya naglagay na kami ng barbed wire, may kuryente pa yung barbed wire. Para pagka manakawan, may magnanakaw. Pero sabi nga dito, kung alam nung tao kung kailan darating magnanakaw, nun lang siya maghahanda. Tama? Eh tayo ganun, di ba? Kung alam natin kung kailan darating yung magnanakaw, nun lang tayo maghahanda. Eh, ito nga po, no? Maraming panahon, kaya marami ring mga na premonition, propesya, kung kailan darating, nag-compute mula kay Daniel, kung ilan yung months, ilang years, way back 19 or 1800, sabi nila darating na ang Panginoon sa Kristo according to their computation. Ang Panginoon sa Kristo nagsasabi, hindi ako darating. Kaya pagka meron po kayong sekta na nagsabi, uy, bukas darating na ang Panginoon sa Kristo. Sigurado po hindi totoo yun. Kasi ang Panginoon sa Kristo ang nagsabi, darating siya nang hindi natin alam. Amen? Kaya po ang sabi diyan, no? Kung yung magnanakaw, alam na, no, kung yung tao, yung good man, no, yung tao ng bahay, alam niya kung kailan tayo magnanakaw, eh magbabantay siya. And have not para hindi mapasok ang kanyang bahay, no? Hindi masira, no? Be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh in an hour when ye think not. So, ang Panginoon darating kung kailan hindi po natin alam. Amen? Naintindihan po? Kaya dapat tayo ay handa. No? Hindi tayo yung bukas na lang. Okay? Kasi minsan po, doon na lang tayo sa, hindi, bukas na lang maglilingkod, bukas na lang ako tatanggap sa Panginoon sa Kristo, bukas ko na lang siya kikilalanin. Wag po, siguraduhin natin. Kung tayo ay we are uncertain, ako, minsan po, nakakalungkot. Marami tayong dala-dala sa iglesia, kasama natin sa iglesia. But some of our brethren, nakala natin, talagang sila ay ligtas. I don't know, no? Hindi ko po masasabi yan, no? Kasi our salvation only knows the person who received it. Tama? Ang nakakaalam lang po nun, yung taong tumanggap doon. Kasi bakit? Pinagkatiwala niya sa Panginoon yung buhay niya. So kung hindi mo kabisa o hindi mo alam na ikaw ay ligtas, ibig sabihin hindi ka pa po nagtitiwala sa Diyos na kaya niyang iligtas ang buhay mo at pinagkatiwala mo na sa Panginoon yung sarili mo na siya na yung Panginoon mo at susunod na lang po ako sa inyo, Panginoon. Yun po yung dapat nating gawin and dapat lagi tayong handa doon, no? So yun po, no? So ngayon, paano po ba tayo maging handa, no? Or paano or how we can be prepared, no? Anong klase ba dapat, no? Verse 42, no? Kaya sabi ko nga, si Peter nagtanong sa Panginoon, "Speakest thou this parable unto us?" Panginoon, sa inyo, para sa amin po ba yung parable na ito o para sa lahat? At Panginoon, hindi naman siya sinagot para sa inyo. Hindi kagaya dati na, yes, may sinasabi ng Panginoon sa Kristo na this parable is for you, para maintindihan nyo. Pero hindi kasi din naintindihan ni Pedro. Pero ang Panginoon sa Kristo nagsabi uli ng patungkol kung paano ba tayo dapat maghanda. Ano? Paano ba tayo maghanda? Noong una sinabi, maghanda kayo, dapat ganito. So paano ba naghanda?
Sabi ng Panginoon si Kristo, and the Lord said, when then, pag nagkataon, kung sino siyang faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season. No? Sabi diyan, dapat, para tayo maging prepared, dapat tayo ay faithful. Faithful po saan? No? Faithful po sa mga gawain ng Panginoon. Amen? Sabi diyan, verse 43, blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he had. So ang Panginoon Kristo, sinasabi sa atin dito, we must be faithful. Ano po ba yung faithful na sinasabi ng Panginoon dito? And wise steward. Ito po yung, bigyan ko ng example. No? Minsan, kunwari, bigyan ko example yung sa amin sa opisina. Opisina namin. Hindi. Sa Starbucks na lang. Starbucks. Pwede mo ba Starbucks? O kahit sa school. Actually, ito totohanan po ano nangyayari. Marami po sa atin, pwede natin sabihin parang sinungaling tayo in some point. No? Yung maraming mga na kung saan nag-prepare lang pag alam nilang may darating. Tama? Sa school, ay, nandyan si Speya. O dapat yung mga student, dapat ganito. O dapat ganyan. No? Naiintindihan niyo po? Sa Starbucks, sa food, no? Sa lahat, no? Kasi ewan ko ba kung bakit na-announce yung mystery shopper kung kailan darating. Ay, may mystery shopper darating. Tingnan. So, dapat malinis, maayos. May mystery shopper no? Sa school, ay, nag-message si Speya. Darating sila mag-interview. No? So, dapat tayo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kung tayo magpe-prepare, dapat ano po tayo? Faithful. Hindi po tayo kung kailan lang, saka lang tayo kikilos. Kung kailan alam natin darating, ay darating. No? Kung kailan, kagaya sa amin, sa opisina namin. Alam niyo po, sa opisina namin, ganito. Kasi yung boss po namin, dalawa yung minamanage niyang country. Minsan nasa Turkey siya, minsan nandito. Pagka nandito siya, ang aagang pumasok ng mga empleyado. Di ba? Ang aaga. Lahat. Kasi nandun, morning! Minsan, bago dumating yung boss. Pero hindi nila maunahan yung boss Kasi yung boss, 8 pa lang nandito, 9 pasok namin. So, hindi sila nagpapalit hanggang 9. Pero pag wala yung boss namin pag nasa Turkey, makita mo yung mga darating, 9:30, 10. Tapos may sabihin nila, may meeting uy, nasaan si ganito? Nag-meeting sa labas. Isipin mo na lang, meeting muna sa labas. No? Tapos meron kaming isang kasamahan, talagang di pumupunta ng opisina. Tuwing nagpupunta lang siya ng opisina, pag nandun yung boss, naging naka-work from home. No? Tapos na yung pandemic, kasi yung pandemic, kasi sabi niya may parents siya na matatanda na, baka mahawa ng COVID. Pero tapos na yung COVID, sana hindi niya nakikita to. Hindi man, Arabic yun, hindi niya ako maintindihan. so yun po, no? Dapat, sabi ng Panginoon, tayo ay faithful. Intindihan niyo po? So sa ating ginagawa, dapat, ito po, no? Sa lahat ng ating ginagawa, nakikita tayo ng Panginoon. Tama? Kung ginagawa man natin yung kunya, nagpapiano tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, kaya nga, minsan pag bumabati tayo, laging, keep serving Jesus until He comes. Tama?
tayo ay magpatuloy maglingkod sa Panginoon. We must always faithful. Hindi yung come and go bukas. Parang kanina pag-usapan na, ay namimiss ko na nga po yung gawain eh. Tapos hindi mo makita sa gawain. Tapos namimiss, tapos mawala. Alam niyo po, isang hinihiling sa atin o sinasabihan sa atin ng Panginoon, tayo ay maging tapat sa Kanya. Kung ano man yung ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon, gawin na natin ngayon. Kagaya nga nung sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, no? Remember now the Creator in the days of the youth. Kahit bata pa tayo, no? Lagi natin siyang alalahanin. Ngayon, pag naalala natin na siya yung may likha sa atin, siya ang magbibigay buhay sa atin, nagbibigay ng buhay sa atin sa araw-araw, at siya rin yung nagligtas sa atin para hindi na tayo mapunta sa impyerno, siguro naman sapat na po yun para tayo naman ay magkaroon ng conviction na maglingkod sa Panginoon. No? Na parang, Lord, sa inyo po lahat to eh. Kayo naglingkod sa akin. Binigyan niyo ako ng lahat ng mga bagay na ito. Ako po yung magtatapat sa inyo. No? Ako yung maglilingkod sa inyo. Minsan ang hirap po, kaya ayaw natin, kasi nahirapan tayong maglingkod. Lagi nating iniisip, mahirap maglingkod sa Diyos. Hindi naman po mahirap maglingkod sa Diyos kung ang lagi nating iniisip nasa puso natin na siya'y naghahari. Intindihan niyo po? Mahirap pong maglingkod sa Diyos kung hindi siya'y naghahari sa atin. Bakit po? Kaya nga po ang sinasabi ko, yung gumagawa ng isang bagay na para maligtas siya, ginagawa niya tong bagay na to para maligtas siya, mahirap po yun. Tama? Naintindihan niyo po? Pag ang isang bagay, gusto mong maligtas, gusto mong makapunta sa kaharian ng Diyos, at ginagawa mo to, mapapagod ka po, nakakapagod yun. Kaya mas maganda, pinagkatiwala mo na lang sa Panginoon yung kaligtasan mo, at naglilingkod ka kasi pinagkatiwala mo sa Kanya na, Lord, alam ko, ikaw yung magliligtas sa akin. Ano man ang aking gawin? Ginagawa ko po ito para sa inyo. Kasi una mo akong minahal. Tama? Una tayong minahal ng Diyos. Kasi bakit? Nagkasala pala po si Eva at si Adan. Naggawa na ng way ang Panginoon para tayo ay maligtas eh. Kaya nga sinabi niya na agad yung propesya niya about sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. In Genesis chapter 3 verse 15. Tama ba? Verse 15? Or verse 16? Verse 15. No? So yun po, no? Sana matagpuan tayo ng Panginoon na faithful. So sabi diyan, no? Matagpuan tayo ng Panginoon na faithful, no? Sabi diyan, verse 43, blessed is that servant, no? Mapalad daw yung taong or yung servant na yon whom the Lord when he shall cometh shall find so doing. So kung yun pa rin yung ginagawa niya, no? Naglilingkod. Ano po ba yun? Bigyan ko po kayo paglilingkod. Ito, paglilingkod po sa Panginoon to, no? Yun tayo ay nagbabasa, nakikinig, nagwo-worship sa Panginoon. Isa pong way natin ng paglilingkod to. Amen? Gumagawa, nagsishare ng gospel, nagbabahagi. Isang paglilingkod yan sa Panginoon. Faithful tayo sa lahat ng ating bagay. Actually, hindi lang po ito. Yung ipinamumuhay mo yung buhay Kristiyano, isang faithful po yan. No? Isang tapat. Pagtatapat natin po sa Panginoon. Kaya po, yun yung sinasabi ko na sabi, kasi nga, i-ano ko lang po, na-share ko lang po. No? Mahaba pa naman yung time po, no? No? Mahaba pa ako. So, ano po ba ang simula? 6:50 ba ang simula? Hindi po. So, hindi po, yun po, no? I-ano ko lang po, no? Ibahagi ko lang yan. Kasi meron po akong kasamahan sa trabaho na sabi niya sa akin, alam niyo, alam ko yun eh, sabi niya, alam kong tinubos tayo ng Panginoong Kristo bilang sa kamatayan natin. Oo, alam kong namatay siya. Pero hindi ba worth it na talagang gumawa tayo? Kasi nagsakripisyo siya sa atin eh. Kailangan ko rin magsakripisyo. Sabi ko sa kanya, hindi nga eh. Ang sakripisyo, kasi ang gusto niya mangyari, yung pagpunta niya ng langit, paghirapan din niya.
Naintindihan niyo po? Ang pagpunta ng langit, gusto natin, paghirapan pa natin. Yun yung sinasabi ko, mapapagod po tayo. Darating tayo sa kapagwaran na parang, ano na yung ginagawa ko? Ang nakakapagod na. Pag dumating, especially pag dumating ka sa isang malaking matinding pagsubok, na kung saan yung pagsubok na yon, sinabi sa iyo na, especially pinipersecute ka ng mga kamag-anak mo, tapos nangyayari sa iyo yung mga ganitong bagay. Kita mo, yan sabi siya, kasi nagpunta ka pa dyan, kita mo, sumali ka pa dyan, nag-Christian ka pa, nag-baptist ka pa, ayan, ano nangyari sa iyo? Kita mo, naghihirap ka ngayon, nagkasakit ka ngayon, ganyan. Tapos, hindi naman pala buo yun kasi nag-ano ka lang, hindi pala buo yung loob mo. Wala ka. No? Kasi hindi pala buo sa puso mo yung tiwala mo kasi pinagsasama mo yung works. Yan yung sabi mo. Kasi para po ako, to be honest po, ako po, ang unang nagpagkakaligtas ko po, sabi ko nga, nung nasa kotse kami, pinaliwanag po sa akin yung patungkol sa kaligtasan. Siyempre, laking Katoliko po ako. Ang inisip ko, just to be sure, just to be sure, sige, pagsamahin ko. Basta, sabi niya, manampalataya. Sige, sasampalatayanan ko. Sige, mag-pray tayo. Sige, mag-pray ako. Pray tayo. Sige, sabayan ko po. Sige. Kasi bakit? Gusto kong maligtas. Sino ba gusto mapunta ng impyerno? Wala, di ba? Siyempre ako gusto ko sa langit eh. So, gagawin ko na lang. Sabi niya, papuntang langit to. Hindi, punta. Parang ganito lang yun. Bas. Punta po tayong langit. Punta. Sakay na po kayo rito. Ganun, di ba pupunta ka na doon? Ay, puno na daw sabi. Ay, puno na. Ay, puno na. Hindi ka na po pwedeng sumakay. Siyempre, di ba? So, gagawin mo po yun. Pero, in my mind, sa aking isip, basta ano pa rin ako, gagawin ko pa rin yung mabuti. Kasi nga po, alam niyo po, pagka una kang Katoliko na talagang gumagawa ka ng mabuti at yun yung dinidesire mo para mapunta ka ng langit, minsan ang hirap po talaga kagad na basta-basta yun. No? Unless God encountered you at maintindihan mo sa iyong puso. Pag hindi mo po naintindihan sa iyong puso yon, nandun yung mindset mo na, sige, pinagsasabay mo. Yun nga po darating yon na parang pag dumating na sa punto na sinabi mo na ay, nagpo-problema ka na, bibitaw at bibitaw ka kasi yung napapagod ka eh. Alam mo yon? Kasi ang pinibuild mo na yung kaligtasan mo, gawin mo, o yung paghirapan mo, i-workout mo, no? Na mag-work ka, pinaghihirapan mo, no? So, yun po, no? Kaya sabi ko doon nga, sa balik ako doon sa kasamahan ko sa work. Sabi ko, hindi nga kapatid eh. Hindi nga ako sa kanya. Di ba sabi na nga ako sa'yo ni Lester, faith alone. Si Lester. Faith alone, di ba? Sabi na nga sa'yo ni Lester, faith alone. Kasi nga, faith alone eh. Alam natin, ngayon kako, yung gawa mo, ito, sabi ko nga, sinabi ko pa Ephesians. Sabi sa Ephesians, for by grace are you saved through faith, and not of yourself. It is a gift of God. Not of works, that no man should boast. Verse 10, for we are His workmanship, created unto Christ Jesus to do good works. So, nung nilikha po pala tayo, talagang nilikha na tayo para gumawa ng mga mabubuting gawa. Kaya na lang tayo nagsisinungaling, kaya na lang tayo nagiging masama kasi dahil sa kasalanan na dala-dala natin. Intindihan niyo po yung kaya tayo kung ano-ano yung iniisip natin kasi nga may kasalanan tayo. Kaya po tayo gumagawa ng kasamaan. Kaya tayo lalong patuloy nagkakasala. Pero, dinisign tayo ng Panginoon na sa mabubuting gawa. Kaya po bumalik tayo sa Panginoon, magpapatuloy po uli yung dati nating estado na kung saan gumawa ng mabuti. So result po yan, yung sinasabi ko sa kanya. Biglang may dumating. Pagka may dumating na ganun, ang hirap kasi doon, pagka kunwari, yan na naman si Albert, nag-share. Minsan, alam niyo po sa opisina, pag nagaganon ako, minsan nabubuli ako eh. No? Nabubuli ka. Kaya minsan, tatahimik ka na lang. Sige, mamaya na tayo mag-usap. Actually, hindi pa po kami tapos. Ngayon, ang tanong nga niya sa akin ngayon,
paano ba yung yung sabi ko sa'yo? Yung he shall be, the first shall be last and the last shall be first. Sabi ko, sige kako. Sabi ko, sama ka kasi ng Bible study sa amin. Para mas mainawaan mo, maintindihan mo. Hindi yung dito lang tayo nag-uusap. Let's pray for him, no? Na yun nga. Dalik na po tayo dito. Ayan, mahaba pa ba yung oras ko? Wala na pala tayong oras. Ayan po, no? So una, we must be faithful. Tama? At sabi ng Panginoon, dapat ito. Paano tayo mag-prepare? Verse 45. And if that servant say in his heart, My Lord, delay yet his coming, and shall begin to beat the main servant and maiden, and to eat and drink, and to be drunken, no? The Lord of that servant will come in the day where he looketh not for him, and an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him a portion with the unbeliever. No? Sabi diyan sa verse 45, ito naman po yung wag nating gagawin. No? Jesus told us that we must not think, wag nating isipin yung mga bagay kagaya ng kanina ko pa po sinasabi na parang hindi pa naman ko oras. Or delay yung, sabi dito, delay yung dating ng master niya, di ba? Sabi diyan, verse 35, and if the servant think to his heart, say into his heart, hindi pa darating hindi pa darating yung amo natin, no? Parang sa amin, hindi darating yung boss namin, na-cancel yung flight. Sige, di ba? Lakwatsa pa, hindi pa, no? Sabi ng Panginoon sa Kristo dito, no? Hindi niya naalala, kasi sabi niya, My Lord delay his coming, and shall begin to beat the man servant and maiden, and mag-uutos na lang siya doon sa mga Baga siya kasi yung main main katiwala eh. Ano yung tayo? Mayordomo ba yun? Sa atin, mayordomo. Parang siya yung head. O ngayon, hindi pa darating si ma'am, saka si sir. O sige, kain tayo, alis tayo. Yung mga ganun. Minsan napanood ko sa pinikulang Pilipino eh. Actually, kaya minsan minsan napapanood ko yung mga ganun, tapos nakikita ko sa Bible. Siguro, ako sa Bible ginawa yung script na gano'n. So, yun po, no? Sabi niyan, nung nisip niya na hindi pa darating, sabi niya, magpapakain, magpapakalasing, no? Eat and drink. Tapos sabi diyan, and shall begin to beat, no? Hindi ko alam kung sasaktan ba o I believe ito'y parang aalilain, no? Parang sige, utusan, ganun. Pero mas pahihirapan, no? Yung mga servants, no? And the Lord, sabi diyan verse 46, and the Lord of the servant will come in the day when he looketh not for him, and an hour when he is not aware. Sabi niya, at darating yung Panginoon nila na kung saan yung time na hindi niya alam. At sabi diyan, and will cut him asunder, and will appoint him his portion with the unbelievers. So tayo po, kung kunwari ang ginagawa natin, hindi tayo naghahanda, especially kagaya nga na sinabi ko, hindi na ako, sa kanila ako maglilingkod, no? At alam nyo, hindi nyo po alam. Minsan kumakain lang. Marami na po, sino mahilig sa social media? Walang mahilig sa social media dito. Walang nanonood ng mga Facebook, yung mga ganun. Yung biglang na-aksidente, kumakain, yung mag-anak, papunta sana ng Baguio, tapos nasa toll gate lang sila, huminto, tapos nasa harapan yung bus o yung truck, tapos yung bus, bilis, naipit yung kotse. Alam pa ba natin kung, kasi papunta tayong Baguio, alam ba natin na tayo that time? Na makakarating tayo ng, Baguio ba sila papunta nun, Sharina? Baguio, no? Kasi taga sa amin yun, sa Plaridel po yun eh. No? Kakilala ni Raymart yun eh. Kabasketball mo ba yun? Kabasketball ni Raymart yun eh. No?
O, yung anak niya nabuhay. Alam pa ba nila na mabubuhay sila that time? Ngayon ba mamaya pag nag-drive kami o kung sino man maghahatid dito, Brother Benji, alam mo pa ba makakabalik ka mamaya rito? Hindi, wag naman sana. Si Abby sana. Hindi. Alam niyo po yun? Alam niyo po ba yung buhay natin? No? Na kung saan, sabi ni brother, brother Jairus, saka ni Sister Abby. Kuya Albert, pwede po ba kayo na lang magatid? Hindi po eh. Minsan kasi ganun yung nangyayari sa atin. Sana, alam niyo po, sabi nga dito, actually tayo naman ang alam naman natin kahit anong mangyari. We are ready, di ba? Handa po ba tayo lahat? Ayun. Ang masama po, pag hindi tayo handa, yung mga taong hindi handa, no? Sana marinig natin, masabi natin, kung hindi ka sigurado, hindi ka handa, at sinasabi mo, bukas pa ako magliling, hindi, bukas na lang. Marami tayong, sabi ko nga kanina, madalas, nagsishare kayo ng gospel, pagka, pwede lang po 5 minutes. Ay, di ba? Kasi bakit? Masaya pa sila dun sa ginagawa nila ngayon. Minsan ang hirap, alam mo yung ayaw nating ibigay sa Panginoon yung buhay natin kasi natatakot tayo dun sa baka mahirap. Alam mo sabi ng Panginoon, no? Come unto me. Ayan, come unto me. All ye had that heavily laden. For I give you rest. For my yoke is easy. Ayun po yun, no? Hindi ko po memorize yun eh. So, memorize ko po mamayang gabi. Amen. Memorize ko po mamayang gabi. Kaya minsan ganun eh. Na-memorize ko yung verse pagka kailangan ko. No? No. So, yun nga po, no? Ganun nga po, no? So, minsan ganun tayo eh. Alam niyo po, ang Panginoon ang nagsabi, hindi mabigat ang aking gawain. Hindi mabigat ang aking yoke. Madali lang po. Kaya nga po ang sinasabi ng Panginoon, lumapit lang po tayo sa Kanya. Kung ganito po, no, kung nahihirapan tayo sa ngayon, kung di tayo makapag-decide, Lord, maglilingkod po ba ako sa inyo? Susunod po ba ako sa inyo? Ipag-pray po natin yan. Manalangin po tayo sa Panginoon. And ang Panginoon mismo ang magbibigay ng kapahingahan at kasiglahan sa atin. Alam niyo po ba na una kong burden yan kasi ang dami kong racket before bago ako maging Kristiyano. Ang iniisip ko, actually hindi pa nga baptist eh. Sa baptist para araw-araw. Kasi nung umpisa, INC pastor eh. Di ba INC, may Thursday, Saturday, Sunday. Yung pala yun, mamimili ka lang ng isang araw. Hindi pala lahat yun aatinan mo. Pagka hindi ka pwedeng Sunday, punta ka ng Saturday. Pag di ka pwede Saturday, punta ka ng Thursday. O, mga ganun pala yun. Basta mahalaga, may record ka, may report ka. No? Pero yun nga, yun yung naisip ko kagad nun. Na pagka, sa Katoliko kasi ako dati, kahit ano, okay lang. Minsan nga, hindi ka makapagsimba, okay lang. Hindi ko po inaano yung pagiging Katoliko, hindi ko pa. Pero ibig sabihin, yun yung naging practice ko. Yun po ako dati. Pero nung burden ko, iniisip ko yun kasi ang dami kong racket. Pagka tinanggal ko yung racket ko, paano yung perang pambayad ko kinapos? Which is nangyari naman po talaga sa akin. Pero nung pinagtiwala ko lahat ng yon sa Panginoon, totoo po yung sabi niya. Kung ikaw ay nahihirapan, lumapit ka sa akin. Yung yoke ko magaan lang. Akala mo lang mabigat. Kasi bakit? Katulong mo ang Panginoon eh. Kasama mo siya eh. Okay? So wag po tayong matakot na sumunod sa Panginoon at maglingkod at hantayin na kung kailan ay hindi pa siya darating. Hindi, saka na lang ako magsiserve. Tama? Saka na lang ako magsiserve pagka may hindi po. Kung hanggat bata ka pa, may kakayanan ka pa, may lakas ka pa, sabi ng Panginoon, wag mong hintayin na baka bukas na lang ako mag-serve. Hindi pa ako handa eh. Huwag po natin sabihin hindi tayo handa. Lagi niya pong tatandaan, ang Diyos ay handa at nag-aantay lang sa atin. Okay?
Inaantay niya lang tayo kung kailan tayo magiging tapat sa kanya. And you don't know. Baka mamaya inaantay lang niya tayo na kung kailan ka maging tapat ngayon, nung pala siya babalik. O, 'di ba? Saya kung ngayon, sabi sa atin, Panginoon, magtapat ka na. Magtapat na tayo sa kanya. Huwag tayo kung kailan nag-iisip tayo na, hindi, sa susunod na lang. Mahaba pa naman tayo mo. Hindi natin alam. Siguro napakasarap haharap tayo sa Panginoon na nakapaglingkod tayo. Lord, salamat po. Kasi, sabihin naman natin, ligtas na tayo, kasarap tayo sa Panginoon. Wala dito ka na sa kanya po. Ganito. Lord, saan ba ako dito? Pwesto. Nakita mo. Tapos makikita mo yung mga ginawa mo eh. Ano bang nagawa mo? Although nasa langit ka na. Alam mo, parang ang hirap sa puso yung parang di man lang ako makapaglingkod. Di man lang ako nakapag-serve sa Panginoon. So, I think, sinasabi sa atin ng Panginoon, no? Huwag nating hantayin na kung kailan darating, huwag nating isipin matagal pa naman yung time, matagal pa yung buhay natin. Huwag natin pong isipin yun. Ngayon pa lang, magtapat tayo sa Panginoon, maglingkod na tayo sa Kanya. Kasi bakit po, no? Sabi diyan, actually dito po, hindi ito po sa, both to, no? Both believer and unbeliever dito sa mga sinasabi. Kasi meron kasi dito no? Asunder and appoint him a portion with an unbeliever. So, ibig sabihin, most probably, unbeliever ito, na hindi siya. And mahirap kasi, and that servant which knew his Lord will and prepare not himself, neither did according to his will, no? At hindi sumunod at hindi gumawa. So, doon, ibig sabihin, sarili mo yung Diyos mo, kasi hindi ka sumusunod eh. So, most probably nga, hindi unbeliever. Or most probably nga is unbeliever, no? Kasi nga, neither did according, hindi niya ginawa yung will ng Panginoon, shall be beaten with many strife, no? So may hirapan, no? And sabi diyan, di ba, cut into pieces, but verse 48, but he that knew not and did commit things worthy of strife shall be beaten. Yun doon naman daw sa isa na hindi naman niya alam, kumbaga, kung worthy siya sa stripe, siya ay makatanggap pa rin. For unto whomsoever much is given, of whom shall be much required. And to whom a man be committed much, of him they will ask the more. So dito po, no? Ito yung alam natin, nalaman natin na ang Panginoon ay dapat nating tanggapin. No? Pero you still regret it, no? You still regret it. Nakita na natin yung kapangyarihan niya, nakita na natin yung pagmamahal niya sa atin, pero hindi pa rin tayo naging tiwala sa Kanya. Sabi niya, mas mataas yung required. So, mas mahihirapan yung tao na especially kung nasa paghihirap niya sa impyerno. No? So, sana po, yun nga, wala na po pala akong time, sorry. Sana po ay maging tapat tayo sa Panginoon. No? Ngayon, kausapin natin ang Panginoon. Tayo ay maglingkod. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, sa manaming mapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong mensahe sa amin. Isang warning at paalala sa bawat isa sa amin. Na kung saan, Panginoon, pinakita mo at sinabi mo sa amin at pinaalala mo na ganito ang mararanasan namin na kung kami, Panginoon, ay magiging prepare lagi sa araw-araw na pagdating mo, Panginoon. Kasi, Panginoon, hindi namin alam kung kailan kayo darating. Sinabi niyo po, Panginoon, na kayo ay darating na kung saan parang isang magnanakaw na hindi alam ng ninuman. Sabi niyo nga, neither the angel, no,
even the Son of Man, na minsan nami-misinterpret ng iba. Pero sinasabi niyo lang, Panginoon, kayo ay darating na kung saan ang tao ay hindi nila nalalaman. Pwedeng mamaya, bukas, or even our life, Panginoon, na kung saan hindi namin alam kung kailan yung buhay namin. Kung hanggang kailan kami dito sa lupang ibabaw, Panginoon. Na kung saan sinasabihan niyo po kami, pinaalalahanan niyo kami, Panginoon, na dapat we are gilded up. We are always, our light is burning. Na dapat laging mainit yung, or nagdiliyab yung aming mga dalang mga ilaw, Panginoon. Na kung saan ito, Panginoon, ay mag-ilaw sa iba para makita nila, Panginoon, yung kaliwanagan mo. Kaya dalangin namin, nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na maging tapat sa inyo, magtiwala at gumanap, Panginoon, ng mga itinuturo mo sa amin, Panginoon. Yung mga kagustuhan mo, Panginoon. Your will, Panginoon, nawa ang manguna sa amin buhay sa araw-araw. Salamat po sa salita mo, Panginoon. At kayo naman, Panginoon, ang magpala at magabay sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapuri at pasalamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo, ang tagapagligtas namin. Amen. Ayun po si Pastor. Okay, thank you very much. Meron kaming famous song sa Ibanag. Yung awit na yon ay kinompos ng isang sikat na writer, na songwriter sa mga kaibanagan lang sa amin. Kasi that time, nauso yung madyong, mahilig magmadyong na yung asawang babae. So ngayon, yung asawang babae, yung lalaki, yung maghapon sa bukid. Kaya na-generate yung awit na yon. And pinortray nila habang inaawit yung awit na yon. Parang gumawa sila ng movie. Parang related dun mismo. Yung ina-action yung awit. Na yung isang asawang babae nasa bahay. Habang yung asawa niya nandun sa bukid, nagpe-prepare siya ng lahat ng needs ng yung pag-uwi ng asawa niya. Dapat nakahanda na yung pagkain, pagdating ng asawa niya. Kasi alam niya yung asawa niya pagod. No? Tapos, dinagdagan niya ng yung preparation. Parang kasama doon yung promotion ng Johnson na pulbo. Asawa doon. Pagdating ng asawa niya, ang naamoy niya hindi pagkain. Ang naamoy niya yung amoy ng pulbo. So ibig sabihin, natakpan na nakapag-prepare na yung asawa, yung babae. Yung table, kompleto niya yung pritong galunggong, malunggay, kanin. Tapos pagdating ng asawa niya, dala-dala yung araro. Nagmamadali yung asawa niya, excited na kasi So ngayon, ang naamoy niya yung pulbo. Nakita niya yung asawa niya, nakabihis, nakabastura. Sinyaya yung asawa niya, kumain silang dalawa. So sabihin, speaks of nakikita niya yung pagod ng asawa niya. At gusto niya i-prepare yung pagdating ng asawa niya, naka-ready lahat. Pati yung sarili niya naka-ready. Yung babae, naka-ready sarili niya. Nakaligo na siya, nakapulbo, nakabihis. Pagdating ng asawa niya, kakain silang dalawa. So that's, naka-ready siya. So that speaks of readiness. Okay? And we praise God for that. Isa pang illustration bago tayo I've been working in the industry for how many years? Different kind of industry. And yung recent na work ko, I've been a
SOP initiator sa company. And during audit, no, ang dami naming audit kasi kami ay pharmaceutical industries. Iba't iba yung mga auditors namin. Of course, related sa audit, yung preparation, yung facility, yung quality ng gamot, yung procedure kung paano ginagawa yung gamot. Lahat yun ipiprepare ko. Kada magno-notice na yung taga QA, we have coming auditors next month. Lahat kami yan nakaprepare. 1 month yung preparation namin. Yung SOP, yung lahat yun, lahat ng lilinisin lahat yan. Walang yun. Pati yung wala kang makitang stain sa lahat ng stainless na gamit namin. Walang makita. Pati ako kasi nag-inspect ako eh. Hindi po pwede meron kang makitang stain doon. Okay? Pupunta yung audit o hindi pupunta, dapat ready kami. And so happen, merong isang kaming department, olfactory na kung tawagin, doon ginagawa lahat ng mga penicillin saka antibiotic. Ang ginawa nila, ang dami nilang gamit. Meron silang isang room na lahat ng mga gamit na hindi related dun sa kailang procedures, nilagay nila dun. Tinambak nila lahat. Karton, lahat. Hindi nila na-expect yun. Dumating yung auditor sa kanila. Nakaready naman sa yung facility, pero merong isang room, nilock nila yun, pininturahan nila. Napansin ng auditor habang naglalakad. Hindi sila nakaready nun. Okay, sabi ng auditor, ba't talino yung auditor? What is this originally? Hiningi niya yung drawing ng facility. Nakita niya, mayroong pinto doon. Hindi nila nilock. Tinanggal yung pinto, pinalitan ng nakita niya. I think there is door here. There is door here. According to this, to the drawing. Ngayon, walang maisagot ngayon yung manager. Ano siya maisagot? At sabi niya, I want to see what is inside. Binuksan nila, lahat garbage. Okay. They are not prepared on that. Hindi nila na-check. Yung facility, hindi nila naisip yung kailangan, kasi isasayahan namin yung drawing ng facility. Kasi titingnan nila lahat yung room number 1, 2, 3, 4, pati HVAC, i-check nila yung temperature, yung lahat, i-check nila. Hindi nila pagdaan. Yung manager, terminated. I know, my wife knows that. And because I am doing that, because they are not aware dun sa bagay na yan. Diba? So, yun yung consequence. Pag nagtago ka, you are not ready, and your heart is not ready, there is a consequence. Okay? So, let's pray. Sino may mga prayer request before we end this? Usually, gagawin natin at least short prayer time. Pray for the needs of some of you. Sino ang may mga prayer request? Pero nalisa, sinanay Biret. Sino pa? Yung pagbubuntis ni Buntis. Buntis. And then yung visa processing, we are praying for that. And then yung license. Wow. Okay. Okay, let's pray for. Sino pa? Trabaho bukas, of course. Lahat kayo papasok. NSC preparation, yes. Nandiyan pa ba yung way? Midterm sa preparation. Don't bother it. Maganda yung marami kang matutunan. Okay? Okay?
Anyone else? Okay, kung wala na po, let's all stand up. Let's go to God in prayer. Father, Lord of glory, we thank you once again, Lord, for sustaining grace you have bestowed to us this day. Lord, we thank you for your faithfulness to us. We thank you, Lord, for first and foremost for the salvation you have given to us, O Lord, through the Lord Jesus Christ who redeemed us from our sins. Lord, dalangin po namin sa oras na ito as we end this service this day. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga kapatiran po namin, hindi po namin kasama tonight. Katulad po, nawa Panginoon ay paalahan niyo po sila yung kahalagahan, Panginoon, ng worship. Yung kahalagahan, Panginoon, ng pagpapasalamat sa inyo. At kung meron man po silang karamdaman, amin pong hinihiling, abutin niyo po, Panginoon, yung kailan pong pangangailangan physically. At ganun din yung financial, Panginoon, na pangangailangan po nila. And Lord, dalayan po namin si Nanay Violeta, complete recovery sa kanya pong katapos lang na operasyon, sa kanya pong yung tinanggalan po siya ng gallbladder. Nawa Panginoon ay abutin niyo po ang kanya po pangangailangan physically, gamot, kayo po Panginoon ang mag-bless sa gamot na kanya pong iinumin, sa mga kinakain po niya, maging instrumento po Panginoon sa kanya pong ikagagaling. Ganun din po Panginoon, naway meron pong mag-assist sa kanya sa mga kamag-anak po Panginoon na both side Panginoon Diyos. Tulungan niyo po si Nanay Violeta, ganun din po Panginoon si Sister Annalisa. I know that siya po ay nag-aalala, but Lord, kailangan po namin kayo ang pagtiwalaan po namin, Panginoon Diyos. And also, we pray for the preparation of the BBCA here in UAE sa kailan pong nalalapit na NSC sa October 12 to 17. Tulungan niyo po yung mga batang ito na nawa Panginoon ay hindi po sila ma-frustrate sa competition, kundi mag-enjoy po sila, and they will do it to glorify thy name, O Father. And also, dalahin ko po na pagpalain niyo po si Sister Abigail sa kanya pong pagbubuntis, kalusugan po Panginoon sa baby niya, sa kanya pong sinapupunan, maging ang kalusugan niya din po Panginoon. Kayo po ang magbantay, mag-ingat sa kailang mag-ina, maging Panginoon sa kailan pong pangangailangan. Bukas po ay mag-start po siya sa kanya pong part-time. Lord, tulungan niyo po siya at yung mga kakailanganin niya, yung magdadrive, yung kanya pong daily na pag-travel, yung mga gagamitin mo na magdadrive sa kanya, Panginoon Diyos. Tunaway, kayo po ang mag-ayos nito, Panginoon Diyos. Also, we are praying for yung processing ng visa niya. Nawa, Panginoon Diyos, provide niyo po lahat ng documents, financial, na pangangailangan po ilang mag-asawa. At dahil ko po yung ongoing na pag-drive ni Brother Jaire, nawa, Panginoon, ay Lord, we pray also for wisdom sa mga exam niya, also financially, Panginoon Diyos. I-provide niyo po, Panginoon Diyos. And also, Lord, yung pong mga panalangin pa rin, Brother Andre Lumage, yung amin pong midterm exam. We pray, Father, that we pray that use this institute that we may know you more,
that we may be humble and our lives be useful for thy glory. Also, Lord, yung mga kapatiran po namin, alam po namin bukas ay pasukan na naman po. But we pray, Father, for your sustaining grace to us. Extend your sustaining grace this week, tomorrow onwards, hanggang sa magkakita-kita po muli kami dito to worship you, to give thanks to you, to show our gratefulness sa lahat ng ginagawa mo. May you bless also our brethren na kasama po namin sa online, nasa Gmeet, like Sister Jean, Brother Benji Kabatik, na Panginoon ay ano man po yung pangangailangan nila. Father, we pray that abutin niyo po, Panginoon, ang kailan pong pangangailangan. Lord, be magnified and glorified in our midst. In Christ Jesus' name we pray. Amen. All right. Thank you very much. Blessed Sunday to all. God bless you and see you. And thank you very much sa ating pong bisita. Welcome again si Ma'am Andrea. Thank you very much for coming. Okay? And let's enjoy our dinner fellowship. Sister Jean, good night. Brother Benji. Sing the wondrous love of Jesus, sing his mercy and his grace. In the mansions bright and blessed, he'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of him in glory, will the toils of life repay. Onward to the prize before us, soon his beauty will